morning po sa bawat isa, isang pinagparang araw na ito, no? Sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Tayo nandito. And we're praising God that we're being gathered here to worship our Father in spirit and in truth. At salamat din po na ako'y dito muli. I really feel the presence of God and even yung mga pagmamahal, pag-ibig ng mga kapatiran dito. At salamat din po sa Panginoon at may kamag-anak po kung mga saulog na matagal po namin pinag-pray pa noon pa na nakasama po namin sa ganito talagang tunay na talagang it penetrates on the family. Sabi nga believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. You and your household. Ibig sabihin, ang tatlo yun kung tutusin lahat, buong angkan. Even though my lola is Panis, napangasawa niya kasi Panis no, ang pangalan niya ay Valeriana Saulo Harim. Biga Malagasang 1C. No, dati Malagasang ang tawag namin, Malagasang first. Pinapasyal ako ng lola ko dyan, dito sa Malagasang. At pinapakilala ako sa mga kamag-anak. Talaga siya lang ang masipag talaga magpakilala. So wala na siya. Kung iisipin ko, I'm really blessed with my lola kasi mahal na mahal niya ako kung po naranasan yung pagkakaroon ng isang lola. At alam ko rin naman kayo, meron din kayong mga karanasan sa inyong mga grandparents na mga lolo-lola mahilig talaga mag-i-spoil ng mga ako. At yun ay aking naman na rin. Mahal na mahal talaga pag ako ewan ko kung bakit gano'n, no? At sinabi ko nga, I really my, yung pagiging, yung maalalahanin sa aking lola talaga. Mahilig sa talaga magbibigay sa akin ng pera. Palibasa may tindahan, may karinderi lang. At masaya-masaya ako bilang ako. No? Actually, we grew up and lived in Quezon City. We were only brought here by my father and mother. Mother side ko to at very close sa akin. Kaya, doon naman sa lolo side, ang kanto namin ay mga unida. No? Talaga doon po kami na halos yung makya ko doon. Every week kasi lagi kami inuwi dito. Well, anyway, since it's already 10 o'clock, I'll be going straight to the message of the Lord. No? At purihin ng Diyos. At alam ko, it's all about nandiyan na yata, alam ko kung ipapakita na. It's the voice of the blood. No? It's all about the voice of the blood. When it comes to the voice of the blood, ang makikita mo lang yan na very yung parang striking sa iyo is blood, di ba? At alam naman natin, pag sinabing dugo, ang kalakip niyan, buhay yan. Sino dito takot sa dugo? Lalo na pag may nadidistress, sabi na ayaw makakita na gano'n. Sa totoo lang, ang isa ako sa takot sa dugo. Pero kung may mensahe sa atin, lalo-lalo sa inyo, may nabanggit dito sa unahan kanina, from the praise and worship, sa inyo discussion. Pero we will delve into this very deeply. Sige, nilingin ko po na bawat isa ay talagang we are now in the mode of prayer. That we all stand. Hallelujah. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you so much for this very day. This is the day that you have made. We will rejoice. Why? Because of your presence, of your glory, of your love towards us. Kaya ang aming Diyos, ikaw ang patuloy namin pinapupurihan sa mensaheng ipagkakaloob sa amin
Because this message is a moving message. It's a message of life. It's a message of deliverance. It's a message of your salvation. And it's a message of the redemption of the Lord Jesus Christ. Kaya patuloy namin nakakatiwala sa inyo ang paghahayag ng iyong mga salitang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa habang ikaw ay aming pinagpapala sa mensahe nito, O Diyos. Salamat po na kakabuti mo, puri ikaw ka. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Lahat ay magsabi na, Amen. Nakakaulan mo. The voice of the blood. Yeah. It's found in Hebrews chapter 12, verse 24. No? Sinabi dyan, and in Tagalog, sa Tagalog din, meron niyang kasama Tagalog. No? To Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. In Tagalog at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong ibinisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Wow! A very powerful verse. And it speaks of the blood. The Bible teaches that life is in the blood. Blood possesses life. The blood has a soul in itself. Makikita ninyo sa Leviticus chapter 17, 11, 14. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. For it is the life of all flesh. Its blood sustains its life. Therefore I said to the children of Israel, you shall not eat the blood of any flesh, for the life of all flesh is its blood. No, grabe. Kaya baka iniisip nyo ngayon, paano po yung masarap na dinubuhan? Hindi na po ba kami kakain nun? Kasi buhay pala yung nasa dugo. Nasa inyo na yan. Sa totoo lang, mauwi ko. Naalala pag nagluto yung tiyahin ko. Nasa atin naman lahat yan kung paano natin tanggapin yung ganyang katotohanan. So, when you're speaking in the body of Christ, you cannot just say that it's wrong to eat blood. Totoo naman, po talaga sa Bible. Pero when it comes to that, no, kanya-kanya na po tayo doon. Kasi when it comes to eating food, tayo talaga mga Pilipino, we are very exotic when it comes to menus. Kaya, itong blood na to, na binabanggit dito, kasi it's about the pagan world, kasi the pagan world, they really drink blood. Most especially kapag may mga rituals in worship. Yan ang kanilang ginagawa. Tinanggal yan ni Lord yung ganyang practices, ayaw niya yan. Tsaka, isa pa, medically speaking, I spoke with the doctor before na ang blood pala contains so many dirty ingredients na mahirap pong tanggalin din sa ating katawan. Kaya, kung susumahin mo, buti na lang, hindi na akong nakikilig kumain ng dinubuhan. Na-convince ako ng doktor, gawin na akong busy ng word of God. That's wrong. Pero it only helps, pero nasa iyo pa rin yan. Okay. The first human murder was recorded in Genesis chapter 4. The first human blood that was shed on the ground was Abel's blood. According to the Bible, there are many ways how the land or ground is defiled to it. Ano yun? Leviticus 18:6-20. Even sexual sins, kung natin titignan. Andiyan po lahat ng mga verses na yan. It defiles the land. Kaya itong imus actually, ang daming
mga pangyayari dito, kung inyo pong aalamin, ang ating mga forefathers dito sa Cavite, lalong-lalo na the first Philippine president, which is Emilio Aguinaldo, di ba po? Every municipality na pupunta sila, nagsusugat sila dito. And they pour their blood on the ground. Part of their ritual before they meet, magkaroon sila ng meeting. Ganyan po talaga sila. Why? Because yan ang practice ng Mason. Emilio Aguinaldo is a Mason on the highest degree. No? Even Rizal is the absolute father of Masonry. Kaya kung makikita mo yung puntod ni Rizal, hindi mo lang siya makikita dito. Makikita mo siya in every town, provinces, here in the Philippines, even foreign lands. No, Germany, even states, meron siya. Lahat po, kasi Mason siya. He's the absolute father of Mason. Kaya matindi, no? Grabe ang dugo talaga. Pag yan, ibinubuhos ng may ritual, nagpapadumi yan sa lupa. No? Kaya makikita mo, makikita kayo mga signs sa streets, no? Accident-prone area. Why? Alamin mo, lalo na sa Ezaki, historically, kung aalamin niyo po, doon nangyari yung tropa ni Dr. Osteria ng mga Filipinos, doon sila pinagbabaril sa lugar na Yasaki. So, talan ng dugo. Kaya tingnan nyo, ang Yasaki dati accident prone. Ngayon wala na. Bakit? There's one pastor who believes in the voice of the blood. Na na-redeem yung lugar. Amen? Whose blood is that na nakakapag-redeem? The blood of the Lord Jesus Christ. Always remember, when we partake the communion, hindi yung nagiging katawan, yung bread. Hindi yung nagiging dugo, yung juice. Yun talaga katawan. Yun talaga dugo. No? Atin, kasi sa, I'm sorry about the Catholics, yung transubstantiation, nagiging, it's not that. Basta sinabi ni Lord, na ito ang aking katawan, katawan na talaga yun. Ito ang aking dugo, dugo talaga yun. And yeah, ininom mo yun. Kinakain tinapay, ininom mo yun, iisa kayo ni Lord. Amen. Alam niyo ba, pag ininom niyo, meron tendency na gumaling ka. Kasi bakit? Ano yung kinakain mo? May latay yun. Di ba may latay yun? By His stripes, you are healed. Kinakain mo. Dapat pala sa communion pa lang, gumagaling na. Ito mo, kaisa mo, may DNA yun. Pag mo, DNA ni Lord na dyan. If you watch, yung makikita mo yung talagang DNA, no? Yung walang Jesus sa buhay niya. Straight yung DNA, straight lines. Pero yung mga may Jesus sa buhay niya, ito, scientific, nakita ko talaga, merong gano'n yung cross ito sa kanyang DNA, may mga cross, nagugulat sila. Ba't gano'n? Sino ba itong mga taong ito? Tinanong nila lahat. Tapos ngayon, huli nila tinanong, religion, they are Christians lang. Nabi ng mga doctors, kaya sa religion, tingnan pa nga natin, ano pa tayo, mag-survey, tingnan natin. Alam na nakita nila, gano'n na. Puro Christians, may bruise yung DNA. Dapat imposible, hindi mo matanda yung pag-iingat ng Diyos, yung kaligtasan ng Lord, araw-araw. Kasi na may DNA ka ng Diyos. Why? Because of faith in the Lord Jesus Christ. Yun lang. Yun lang. Diba? Kaya, kapatid, matindi ito itong i-ano ka natin. Sige. What would happen when the land is defiled? No.
When the land is defiled, it invites demon infestation. Unclean spirits will inhabit the land. Tandaan natin, ang mga kaaway mo, mahilig yan sa marumi. Kaya pag ang isang tao makasalanan, tingnan mo, kahit hindi yan utusan na gumawa ng masarap, gagawa talaga yan ng masama. Tingnan nyo, yung mga banga, no, sa drugs, kahit hindi utusan yan, talagang gagawa yan. Lalo-lalo lang shabu, kapatid, very dangerous drugs, very dangerous yung substance na yan. Why? It could control you. And para nyo, kinokontrol kayo ng drugs na yun? Hindi. Kinokontrol kayo ng demon. Actually. It's the spirit of witchcraft who controls it. Tanda natin, no, yung the works of the flesh, no, yung ano doon, yung witchcraft doon, yung one of the works of the flesh, it came from the word pharmakeia. Ewan ko po kung alam niyo yun, no? Kung inyo pong titingnan sa dictionary na po, sa lexicon, lalo na, yung pharmakeia sa English is pharmacy. Ano yung pharmacy? Ano yung nakukuha ng drugs? So, it's witchcraft. Actually, nung ang medicine, no, it's called potion. Oo, nagigil siya. Kaya na, it will control you one day soon. Kaya tingnan nyo, no? Blood. Lalo na pag may tumanak ng dugo, mamaya tuturuan ko kayo para alam nyo na kung anong gagawin ninyo. No? Napakatindi na to. Pag ito nalaman, it's part of warfare and it's also part of your salvation. The land, God will bring judgment to the land actually. For the land is defiled, therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. Kaya tingnan nyo, no? Pag marumi ang lugar, no? Makikita mo, ang dami nangyayari na hindi maganda. No? Kaya ikaw, magtatanong ka na, Lord, may nangyayari po ba sa lugar na ito? Papakita yan sa iyo, Lord. Imposible hindi. Lalo-lalo na ang Cavite. Tandaan ninyo, pag kayo nagkabahay, bago nyo tiran yun, magkaroon kayo ng redeeming dalan. How? Mamaya ako sasabihin niyan sa inyo lahat. The land will vomit out its inhabitants. Talaga paalisin ka pag marumi na mo. Lalo na pag ikaw ay nakikisa sa mga kasalanan doon. Number 4, the land will be prohibited to experience the fullness of God's blessings. Tandaan niyo, pag marumi ang lugar, kahit ganito, parang napakaintin na pagpapala. May gano'n eh, di ba? Kahit sa bahay natin, minsan gano'n. Alamin niyo yan. Baka may nangyari doon sa bahay niyo, lalo-lalo na po dito sa Imus. Grabe. Oo. Hindi mapapansin dito. Magkatinginan lang. Mamaya konti, samaan ng loob. Mamaya konti, balo ka na. Mamaya konti, bang! Di ba? Purihin ang Diyos, wala nang gano'n ngayon. Amen! No. Bakit kaya? Why? Because yung salita ng Diyos, grabe, naganap. Lalo pang alam mo pa to. Di ba? Kung alam mo pa to, lalo na. No, kapatid. Kaya, tandaan natin, this is the first point. Blood has a voice. It can speak. Sinabi din sa Genesis 4:10, sinabi na anong ginawa mo, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ito na yung tinatay ni Cain, yung kanyang kapatid ni si Abel. Alam naman natin, nagkaingitan sila dahil, di ba, actually, nainggit si Cain, si Abel. Kasi si Abel, tinanggap yung kanyang sacrifice to the Lord. Pero sa kanya, hindi. Kaya ano ginawa niya? Pinatay niya ang kapatid niya. Pero si Lord, siyempre, alam niya yung ginawa. Pero tingnan mo ang Lord natin, napakabay. Kaya na dito. Ano ginawa mo sa kapatid? Hindi ka na. Pero tayo mga tatay, pero tayo. Pag nalaman natin yung kasalanan natin, ano? Patalam yan. Pero si Lord, hindi. Cain, nasa yung kapatid mo? Bakit? Am I my brother's keeper? Diba sabi niya? Hindi mo ba alam na yan, ang tinig ng iyong kapatid? Tinig na dugo. Kaya, dugo.
May tinig yan. The Bible says it. Kaya kung ano yung magsasalita doon sa lupa nyo, doon sa bahay nyo, mukhang may nangyayari dito, may nangyayari dito. Who are you speaking? Ako ang tinig ng paghihiganti. Inantay ako sa lugar na ito. Naalala ko tuloy yung isang na demonize na pinatawag ko dyan sa Nara Homes, 1:30 a.m. In the earliest morning. Kasi sabi ng hipag ko, may kilala ko, yung gayo ko. Nagpapalay siya ng demonyo. Siya na lang lapitan natin. Puntahan natin. Tinawagan ako, tawag ng tawag. Sabi ng misis ko, dito magkaka si Chona. Ano daw, pumunta daw sa Ramos, meron daw kinalihan. Alam niyo, pinuntahan ko. May bloopers pa doon pero hindi ko naman sasabihin sa inyo bloopers. Ito na, punta ko. Ano sabi sa akin nung na-demonize? Ano siya, bakla siya. Pero sinabi niya sa akin, Pastor, kada punta ko sa mga lugar, nakikita ko po duguan. Bakit duguan? Kasi po may nangyayari doon sa lugar na yun. Hindi niya alam na yung nakikita niya duguan na yun, na tao, familiar spirits yun. Those are called familiar spirits. Tandaan niyo, kapag nakikita niyo ang lolo niyo, matagal na patay, nakikita niyo naglalakad, those are familiar spirits. Man is destined to die once, and after that, judgment. So, paano magpapakita lolo mo? Those are familiar spirits. Familiar siya sa lolo mo. Kaya, remember, Satan can transform into an angel of light. Kaya, kapatid, hindi tayo dapat nagpapalawa dyan. No? Lalo-lalo natin si Amos. Kahit lola ko, nagkwento sa akin eh. Lolo mo yun. Nakakatakot naman si Lord. Ay, no, talaga. Wala, yun ang dito eh. Karanasan dito sa, lalo sa Amos. Very mapamahiin ang mga tao dito. Sa totoo lang. Pero purihin ng Diyos. No? Kahit mapamahiin na nako-conquer na ng mga mananampalataya, ng mga anak ng Diyos, ang kultura ng Amos. Sa totoo lang. Ang dami na nila doon. Now, the blood of Abel was crying out in the voice of recompense. Ibig sabihin, Panginoon, bayaran ang kapatid mo ito, itong dugo na ito. Sinabi niya. Abel's innocent blood was crying out from the ground with a voice of demanding payment for an injury done or received. Ganyan eh. The demand is blood for blood. Kung dugo ang kanyang inutang, dugo ang kanyang babayaran. Grabe, no? Yun ang sinisigaw talaga ng dugo ni Abel. Sinabi yan eh, Genesis 9:6, whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God, he made man. Kaya nga sabi ni Lord eh, kapatid let us change the word heal. Kasi ang talagang totoong commandment, thou shall not murder. Murder po yun. Intentional po yun. Kasi pag sinabi mong kill, pwede niya mapatay na unintentionally. Pero yung murder, premeditated po yan. Binalak yan. Una-muna nagalit siya sa puso niya. Lumalayo yung sama ng loob. Kada salita niya, lalo pang nasasaktan siya. Hanggang sa balakan na niyang pati. Ganyan po yan. No. Kaya dapat talaga alam natin kung ano yung talagang tamang salita. No. Nga, sinabi, you shall not pollute the land, Numbers 35:33, where you are, for blood defiles the land, and no atonement can be made for the land, for the blood that is shed on it, except by the blood of him who shed it. Kaya merong kabayaran. Kung di man sa taong yun na gumawa ng krimen doon sa anak, ganun niya minsan eh. Grabe. Kaya, the voice of the blood cries out hindi lang recompense, kabayaran, kundi paghihiganti. No. Abel's blood was crying out for retribution.
And not only the blood of Abel, but also the blood of all the saints. Nadaan natin, wala pa tayo sa Great Tribulation period. Di ba? Magra-rapture muna sa pre-tribulation. Pero po kung ano po yung church na to, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, or no tribulation at all. Basta ka po, victorious eschatology po ako eh. Dadating talaga si Lord. No, dadating siya victorious. Tayo, sasalubugin niya doon sa ganun yan eh. Dadating, talagang ano to, no, itatatag niya ang kanyang karyan dito. Pero ano sabi niya? And they cried, no, doon sa Revelation 6:10, di ko na siguro na isunod dyan. And they cried with a loud voice saying, ito yung mga napatay ng Great Tribulation, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge your blood on those who dwell on earth. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig. Doon sa langit po yan, ha, sinisigaw. No? Kailan pa o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo ang tulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Remember, yung maraming mga Kristiyano, lalo-lalo na mga missionaries, they really sacrifice their lives. No? Just for the sake of gospel na madala doon sa mga lugar ng mga tribo, kung sino man mga paganistic tribes, talagang umamatay sila kapatid, no? Pero they sacrifice their lives. Ngayon, hindi lang itong Revelation 6:10 na ito, it speaks about the Great Tribulation. Meaning, yung Antichrist, no, ay pinagpapatay na ang mga Kristiyano. Pero tingnan mo, sumisigaw sila, ipag-iganti mo kami. Wow! Sa langit na yun. No. Now, the custom during the ancient times, ito alam ko ginagawa natin ito. It was a custom during the ancient times and even up to this day that animal's blood is poured out on the ground as a means of appeasing the demon that has control over the place. The pouring out of the animal's blood on the ground is an offering of sacrifice to the demon so that the land and all the people living there will be blessed. Ganyan po ang kaisipan ng mga tao, lalo-lalo na po dito sa Imus. Nagbubuhos po sila hanggang ngayon po ng dugo ng manok, ng dugo ng baboy, basta dugo sa mga lugar bago sila magtayo ng bahay. Ano po yan? Practice po yan. Marami akong napuntahan na bahay po dito. They really ask my help, bakit gano'n ang kanilang bahay? Kasi minsan, nagtataka na rin ako sa sarili ko, Lord, ano ba talaga tawag mo sa akin? Dito sabi mo magpastor ako. Ba't ganito? Lalo natatawag na may demonyo doon, may demonyo katawin. Alam, Lord, wala ba? Ano ba pinagmulan mo? Kasi alam niyo ba may Saulo na na hinahanting ng Espanyol? Pag yun, nakaputing kabayo yun. Pinagkwento yun ng lola ko. No, tapos sabi niya, pag yung lolo mo sumakay na ng puting kabayo, hindi na nakikita yun ng mga Espanyol. Ano? Oo. Yan ang kwento ng lola ko sa akin. Ano niya yan? Chewing niya. Ano? Sabi. Pero kung ganyan, lola, naalam ko. Kaya pag nakakita ko ng puting kabayo, siguro ito na sa iyo. Oo. Buti na lang na pura na yan sa isip ko. Thank you for the blood of Jesus. Sa totoo lang, para papalain, di ba? Binubuhusan. Pastor, kaya ko nang binubuhusan. Kasi gusto namin mapagpalakang. Hindi yan dugo yan. Ang dugo na yan, marumi yan. Sabi mo, hindi kaya ng dugo ng hayop tubusin ang lupang ito. Amen. Only the blood of Jesus will reduce that. Eh, nung kami ngayon sa City Hall, di ba? Eh, alam natin kung mga bagay na ito.
Hindi na alam na ito, patutubukan ko yung CD. Hindi ko sabi. Pero sasabihin ko later, para siya kasama natin ngayon, dito sa tabi ko. Halika, pray natin mula baba hanggang taas. Kasi may lumalabas na. Alam mo ba yan? Ganyan, wala pang kwento-kwento sa mga dito sa mga barangay na may lumalabas sa City Hall. Yan po. Yan po. At tinawag na niya ang mga Ghostbusters. Hindi niya alam ang mga Ghostbusters. Others use the pouring out of animals' blood on the ground when a bloodshed happened so that no more killings would happen in that place. The purpose is to avoid another blood of man to be shed. Kapatid, pag may napatay niyo sa lugar na yun, hindi kaya ng kandila, hindi kaya ng bulaklak, hindi kaya ng mga dugo na tayo para tapusin yung lugar na yun. Ang may kakayanan lang yung dugo ng Panginoon sa Kristo. Simple lang yan. Huwag kayo mag-pray. At hawak nyo ang tinapay, tsaka, yung tawag Diyos. Lord, patawad po sa mga pangyayari sa lugar na ito. Ask God's forgiveness sa mga naganap doon. And then, walang ibang makatutubo sa lugar na ito, kundi ang dugo ng Panginoon. Para manahimik yung dugo ng pinanatin sa lugar na ito. Tatahimik yun, kapatid. At muli yun magiging makayanan ng lugar na ito. This is true. Ilang beses namin itong ginagawa. Sa mga gulo-gulo din sa Amos. Nakahinto lang. Pero ituloy natin. Kayo na magpapatuloy na ito. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit kayo nasa labas. Ano yung mga ginagawa ng mga kapalitan? Diba, tiga-take-out issue. Ano pala? Nag-aano sila, nag-redeem. Some use the pouring of animals' blood on the ground to purify and sanctify it from a demon that is suspected to inhabit the place or house. Alam nila mayroong lumalabas doon. Katulad nito, doon sa 5th floor. Ako, hindi na kayo pumunta ng 5th floor ng City Hall. Nagsasara bukas ang pintuan doon. Wala akong tumatawa. Nakita sa CCTV, nagulat yung dating konsehala. Sabi niya, Pastor, tingnan nyo, sino nagtutulak niya? Sabi ko, wala akong ibang magtutulak niya, kundi demonyo. Ano po? Pwede pa po natin maalis? Pwede po. In Jesus lang, tapos nag-evangelist na kami. Tumanggap sila sa Panginoon. Amen! Ang ngayon kami, kaya may Bible reading na rin doon. Yung bilang follow-up, no? These ancient customs and traditions have a biblical background din naman. God commanded the Israelites not to eat the blood of the animals, but it shall be poured out on the ground. Deuteronomy chapter 12, verse 16. Sinabi, huwag lamang ninyong kakainin ng dugo. Ibubuhos niyo ito sa lupa na parang tubig. Ano yung bubuhos yun? Kasi tatapon, hindi kakainin. Kaya, na-misinterpret ito ng mga pagan. No? Kaya sila nagbubuhos din ang dugo sa lupa. I do believe God's purpose for pouring it on the ground is to redeem and purify it. Sabi dito sa Hebrews 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Totoo naman yun. No? Katulad ng Panginoong Jesus, kundi na buhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Nabuhos ang dugo ni Jesus doon para mamatawad tayo lahat sa ating mga kasalanan. Kaya dami, no? Kaya yun, ibubuhos niyo yung dugo doon, pinatawad na ang lahat ng mga nangyayari doon. Lahat ng kasalanan doon, pinatawad na. Tapos na. Kaya, now, declare over the place. Mamaya tutulong mo kayo niya. No. As the blood of the animals was used in the Old Testament to redeem and cleanse the people from their sins, likewise the blood of the animals did it also to the ground. Yun ang kanilang kaisipan. Old na yun, new na tayo. Diba? Which is the blood of the Lord Jesus Christ. Pinalitan na ang dugo ng animals.
Number 3, but the book of Hebrews tells us that animal's blood cannot really purify, sanctify, and redeem any people, ground, or land. There is a sinless blood that would really redeem and purify the people from their sins and the land from defilement. That blood is the precious blood of Jesus Christ. Hebrews 9:13 to 14. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka na bininisik sa mga nadugisan ay makapagpapabanaan sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dugi sa Diyos ay maglilinis ng ating buhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Hallelujah! Grabe ito! Ang dugo talaga ni Jesus. It really converts people. It really transforms the people. It really makes the people be ready doon sa mga gawang mabubuti. Diba? So now, under the New Testament dispensation, the custom of pouring out an animal's blood is obsolete, outmoded, and void of power with regards to purifying, redeeming, and sanctifying the ground and the people as well. Yet it is still effective to the works of darkness because the power of the devil is being strengthened through animal blood sacrifices. Kaya kapatid, kung meron kayong kilala, no, huwag ka naman sabihin, huwag na gawin yan. Masama yan, sabi ng pastor. Huwag gano'n. Arihin nyo lang, ganapin nyo to. Hindi yung dugo na yan ang kailangan. Kasi yung dugo na yan ay noon yan. Obsolete na yan. Tapos na yan. Ang dugo na ng Kristo ang kailangan. Ang ganda ng pagkakataon na maribahin nyo yung mga tao. Ang ganda ng pagkakataon na kayo makapagsimula ng message of salvation. Di ba? Kaya, now, eto na. The blood of Jesus speaks better things than that of Abel. No. Yan na. Tapos na po tayo na. Yan, next ako. Yan na. Dito na po tayo. As the voice of the blood of Abel was crying out from the ground with the demand of payment for payment, blood for blood, the voice of the blood of Jesus also cries out from the ground with the voice, it is finished. Or it is already paid. Tapos na, sabi niya ng dugo ni Jesus, tapos na, binayaran ko na ng aking dugo. Wala na kayong kasalanan. Binabalan ko na kayo. Wala na, umayo kayo. Kayo'y tinubos ko na ng aking kayo. Wala na kayo sa kamay ng kaaway. Nasa kamay ko na kayo. At walang makakaagaw sa inyo mula sa aking mga kamay. At walang makakaagaw sa kamay ng aking luma. Grabe. Pero mo, dalawang kamay yung ginamit niya. Kamay ni Jesus at kamay ng Ama. Anong ibig sabihin? Matibay na hindi ka na makakawala kay Lord. Ako, okay lang. Hindi na ako makawala kay Lord. Gusto mo nga. Hindi, huwag mo na ngayon. Ang ibig kong sabihin, hindi yung pumunta sa ang dami pa natin gagawin, di ba po? It is already paid. As the voice of the blood of Abel was crying out for vengeance, vengeance naman. The voice of the blood of Jesus is crying out for what? For forgiveness. Patawarin mo po sila, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Parang ang dugo ni Jesus, Lord, pinatawad mo na sila. Lord, Tay, pinatawad mo na sila. Tay, wala na, tapos na kasalanan sa kanila. Pero sinasalitayan ng dugo. Kaya nga, the blood of Jesus is better than the blood of Abel. Mamaya, meron pa yan. Gusto niyo ba? Ako, excited ako para sa inyo. Kasi pag ito, tinaba ko na, Lord, wala na akong responsibilidad sa kanila. Sila na may responsibilidad. Kasi pag di nila ginawa, ito, nako. Pero ang sarap, ang saya, pag ito ginawa ninyo, ay, grabe. No? It will really make a difference. No? Lalo na kung pumunta kayo sa bahay nyo, o sige, ikot tayo. Hingi tayo ng tawad sa lahat ng mga naganap sa lugar na ito. Sa akin, pamilya. Tapos ibuhos nyo yung dugo sa glory ng bahay.
your house is redeemed. Your house will be full of the presence of God. Grabe. Kasi ito ko tinubos Amen. Masyado excited. When the blood of Jesus through a Holy Communion service is poured out on the ground where a killing or an accident took place. Meron akong narinig dito yung worship leader kanina as she met an accident. Ayan, or an accident took place on the ground. We are making peace for the blood of the victims who cried out for vengeance or payment. Christ's blood is the payment. And not only that, also the blood of Jesus would answer the cry of the blood of the victims with forgiveness. The cry of vengeance would be replaced with the cry of forgiveness. The demons will leave. But bakit? Because the demon's legal right to the ground, which is anger, resentment, and hatred, kapatid, would be removed. No. And now, be replaced with forgiveness from the blood of Jesus, which speaks better things than that of Abel. Grabe. Kaya nga, sabi sa Ephesians 4:26-27, magaling kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag bihayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Kaya sa totoo lang, kasi galit na galit yan, yung mga dugo, yung mga namatay sa mga lugar, galit na galit yan. Kasi nga gusto nila magiganti. No. At napapaggantihan pa nila, gusto nila yung mga dumadaan pa, no? Kaya tayo minsan may bubuwal ka, wala namang gumagawa, yung pala, ang dumi na ng lugar na yun. No. Kaya kapatid, ang gandang pagkakataon na ito, na tayo talaga makapaghayag sa kanila. Because we have the power. May power talaga tayo. Hindi tayo nauubusan yan. Why? Because there is power in the blood of Jesus. Let us see. The blood of Jesus has the ability to speak good, better, and best things for us. The blood of Jesus is not just a lifeless thing. The blood of Jesus is alive. The blood of Jesus is the Spirit. It cannot be touched and seen by human eyes. It can be touched and seen by faith. Kaya kapatid, tayo, we are faith people of God. We own the just shall live by faith. Ang hiniharap natin, pananampalataya. Kaya kapag tingnan mo, isipin mo yan, Diyos yun. Bubuhos mo na, ano mong ginagawa ng Diyos? Pupuntahan lang yung langgam, kakainin ng mga pulang langgam, hanggang sa maging bahay na yun ang pulang langgam. Pero hindi natin alam, that's the blood. Binubuhos mo yan. Hindi mo nakakalayan, nalilinis yung lugar na yan. At yan ay pwedeng panahanan ng presensya ng Diyos. Tandaan niyo, kapatid, when we apply the blood of Jesus to the doors and windows of our house, and the demons come, the blood of Jesus would speak to the demons, do not enter into this house, or I have been asked to protect it from you. Grabe yan. Nagsasalita yan. Para ganito, huwag kang papasok dito. Mga anak to ng Diyos. Yung dugong yan ang nagsasalita sa inyo. Kaya bakit? Tingnan nyo wala kayong presensya ni Jesus. Dugo pa lang yan, nagsasalita na. Ano pa kaya kung nag-enter into yung presence niya? Wala na talaga. Ito pa lang, may presence niya. Dugo pa lang yan. Grabe. Ganyan kapamahal ng Diyos. Ganyan tayo pamahal ng Diyos. Grabe. Dugo pa lang ng Jesus. When you know, tingnan nyo tingnan nyo yung kamatayan. Kaya kapatid, napakahalaga talaga nito Tingnan nyo yung time ni Moses, the Passover lamb's blood that was applied at the door of the Israelites' house in Egypt is a picture of the protection of the blood of Jesus for our houses and family. Tandaan niyo ito, lahat ng nasa inyong tahanan, protektado yan ng Diyos. Mula sa loob, palabas, protektado ng Diyos. Bakit? Galing ka sa house na may bahay ng dugo ni Jesus.
one time, nung kami may deliverance session, may nagkwento ng isang kabataan. Pastor, kaya pala grabe talaga yung dugo ni Jesus. Bakit? Kasi meron po kami ng klaseng satanista. Ha? May satanista sa ano? Ayaw po. Meron po. Grabe. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi bawat Kristiyano, nakikita po nila, may dugo. May bahid ng dugo. May dugo ni Jesus. Dugo po ni Jesus. Kaya yung mga satanista daw, umiilang lang. Kaya sa kapatid, kapag na kay Jesus ka, may bahid ka ng dugo, iniiwasan ka ng mga satanista. Grabe pala yun. Sabi ko, ito ko lang na. Grabe pala itong dugo ni Jesus. Now, when you know you are not yet delivered from generational curse, ask the Lord to destroy it with His precious blood. Ano yun? 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Nalalaman ninyo, kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa kordero walang kapintasan at walang dugis. Tandaan ninyo kapatid, kung ano man ang inyong mga linya ng inyong mga pamilya, kasi may mga curses talaga, whether we like it or not. O sinasabi natin, we are already redeemed. Ano tinubos na kami ni Lord? Hindi na dadalo yan sa amin. Yes, I believe that. Pero, paano naman doon sa iba na dinadalo? Diba? Yung pala, puro cancer. Pati siya cancer. Now, Lord, I'm stopping this cancer to flow into my generations in Jesus' name. I apply the blood of the Lord Jesus Christ upon my health right now in Jesus' name. Sinasabi ko na sa inyo in advance yung I apply the blood of Jesus. Because the blood of Jesus redeems my lineage from me downwards to my descendants na putol na sa pangalan ni Jesus. And have faith na nangyari yun. Kaya putol yun, kapatid. Putol talaga yun. Now, the blood of Jesus will speak good, better blessings for us. We must use the blood of Jesus whenever we encounter any difficulty. Kaya kapatid, kung meron kang nararanasan na kahirapan sa buhay, sabihin mo lang, magsalita ka sa iyong dinadanas. Utang. Wala na utang. Sino dito may utang? Hindi, utang kayo magkasabaran kasi mga makilala ko kayo. Sabihin mo, utang. Ngayon, ang dugo ng Panginoon sa Kristo ay binabahid ko sa iyo. At yung utang na yan mababayaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dugo ni Jesus, pag in-apply mo yan sa lahat ng circumstances mo sa buhay, yan ang magsasalita. Bayad naman ako. Akong bahala. Akong magbabayad. Ibig sabihin ni Lord doon, siya magbabayad, pero bibigyan ko siyempre ng blessing. Nalaking mo siya magbayad, ito yung utang niya. Hindi siya. Ibig sabihin, ikaw i-bless ni Lord. Para bayaran mo. Oo. Tulad na ito. Pag sinabi mo pa sa iyo ang karanasan mo, pagdating sa bahay, mamamulan kayo. Bayaran ko yan. Oo. Bayaran! Sabi ko lang, Lord, the blood of Jesus will pay everything that I owe right now in Jesus' name. After the week, tanongin niyo kay Pastor Jerry Ilano. Speak to your problems. Ano pa ang problema mo? Anak mo? Sabihin mo, I apply the blood of Jesus dahil anak mo ko. Hirap na hirap akong i-evangelize na, hirap na hirap akong i-gayatin sa. Now, Lord, I apply the blood of Jesus sa aming anak na to. And the blood of Jesus will speak better things than the blood of Abel. The blood of Jesus will convince me. Ay, may hirap ka? Wala ka kahirap-hirap. Pambira, panalangin lang ang sinasabi mo, di ba? Walang hirap yun. Na,
Sabi niya, no? We must use the blood of Jesus whenever we encounter any difficulty. If we are being attacked by the devil, let's say, "Devil, leave me, for I declare that the blood of Jesus will speak better things for me against you. The blood of Jesus will speak to you and say, do not touch what I have redeemed, for I bought this man." Bayad ka na, kapatid. Na kay Lord ka na. Kaya ano pa ang ginagawa mo dito? Leave this man. Basta i-apply yung blood. Lord, I apply the blood of Jesus to every attacks of the devil against me. Now, in Jesus' name. Effective yun. Kasi si Lord natin, pag nakikita niya that we walk by faith, not by sight, grabe ang kilos ng Diyos. Very powerful. Yung faith na nasa atin, pag i-activate mo lang yan, kasi ang laban na naman talaga eh. Ito lang, bibig. Wala, hindi ka naman na-action eh. Hindi ka naman, oh, sige. Oh, ano ba? Sige. Hindi naman ganun eh. Kundi, salita na. Grabe tayo. Si Lord ba, nung nilikha ang mundo, anong ginamit na? Bibig lang. Tayo, kaya sinasabi ng Lord sa atin, death and life are in the power of the tongue. You will eat the fruit thereof kung lumalabas yan. Kaya kung lumalabas yan, puro blessing, puro masaganang buhay, puro kaganap at kasiyasya buhay, abundant shalom upon you, abundant peace upon you. Nangyayari ng kapatid. Kaya speak to your life, family, church, ministry, job, and business. Speak that the blood of Jesus pronounces good, better, and best things for you in everything. Ayan, may sample ako dyan eh. Sige, sample. Tapusin na natin ito. Patapos na yan, kapatid. Sample. The blood of Jesus speaks better things for my job. The blood of Jesus would say to the economy problem, do not touch the job of this believer, but bless them. Do not let his company be closed, but prospering. Malamang yung mga tao sa States, no, they really speak that the blood of Jesus will conquer the U.S. Kaya nga nagluklok muli ng panibagong pagkakaroon. Ewan ko, yung kapatid natin sa church na sa akin nasa States din siya, ano siya, gusto niya si Biden. Ako naman gusto si Trump. Biden. Kita ko talaga grabe yung pag-kilos na ito. Pero mo within 24 hours, he really turned the United States upside down. Grabe! Ang tindi na itong tao ito. Talagang nilagay sa ni Lord in such a time like this. Next, the blood of Jesus speaks better things for my life. The blood of Jesus would say to any sickness and diseases, do not touch this woman's body, for I own it. The blood of Jesus would also speak to accident and tragedy, spare the life of this man. The blood of Jesus would also say to my body, you will live a long, long life filled with God's strength. Kaya kapatid, yan ang sasabihin natin. Ito ang sasabihin ko sa inyo before I end. You could, halimbawa sa lugar ninyo, sa bahay ninyo, sa trabaho ninyo, sa business ninyo, you could say, the blood of the Lord Jesus Christ is now, I'm now applying the blood of Jesus dito sa aking problema ito. Sabihin mo yung problema mo. And then, Lord, andyan ang dugo mo na. May bahay na ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Kaya mo na yan. And then, leave. Kung ano yung dapat mong gawin mo na. Mamaya konti, ito na. Nagsasalita na si Lord. Gawin niyo. Tapos alam ko, sangkatutak ng mga patutuon mangyayari sa church na ito. Makikita ko ang church na ito, hindi lang dito kayo. Merong naka-reserve na place kayo sa Panginoon. Hindi siya grassy land. Parang yung lupang, hindi mo
hindi naman parang grayish. Ewan ko kung saan yun. Pero it's a big lot. No? Hindi ko siya maliit. Ewan ko kung pakiramdam ko, in between Bukandala and Malagasang. Maraming na lupa sa Malagasang, alam ko eh. Oo. Maramihan doon mga haring. Marami pa. Malalaki. Oo. Meron pa. The blood of Jesus, I apply the blood of the Lord Jesus Christ upon KOTC, that this church will have a bigger territory. And God to the north, to the east, to the south, and to the west. In Jesus' name. And I declare right now, kapatid, if you had meron kang sakit at karamdaman, pwede bang itulong mo lang ng iyong kamay kung nasaan yung sumasakit sa iyo? Sige, kung saan yan, kapatid, sa dibdib, saan? Hindi, sasample lang tayo ni Lord, di ba? Hindi ako magsasample, kundi si Lord magsasample. Panginoon, kung saan nakadait ang kanilang mga kamay ngayon, Lord, let your blood flow into their hands, and the blood of yours, O Lord Jesus Christ, is now speaking healing upon their sicknesses and diseases right now. Heart failure, heart disease, pain, God, healing flow. And I declare right now, that blood of Jesus Christ being applied to their bodies right now. Kapatid, lungs being restored right now. The blood of Jesus is saying, be restored. The blood of Jesus is saying, kung saan mo nakahipo ang iyong kamay, the blood of Jesus is saying right now, be healed. You are now healed. You are now, yes, the pain is gone now. Yung sakit nararamdaman mo, yung pain, yung kirot nararamdaman mo, nawala sa pangalan ni Jesus. You are made whole. The blood of Jesus is speaking to your body that it's being made whole. The blood of Jesus is saying, your body is now whole again in Jesus' name. Thank you, Lord. You have now healing flow. The healing of the Lord is now yours. Sinasabi ng blood. The healing of the Lord is now yours. Ang kagaling ng Panginoon ay para na sa iyo. Ngayon ay gumagaling ka na. Ngayon ay magaling ka na. Ngayon ay malakas ka na. Ngayon ay nakakalundag ka na. Ngayon ay nakakatakbo ka na. Ngayon ay kapaglalakad ka na ng maayos. Lahat ng kaayusan na kailangan ng iyong katawan ay ngayon ay nangyayari na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Thank you, Lord. We bless you. Hallelujah. And now to conclusion, the blood of Jesus will be so powerful in your life if you commit yourself to follow God's word. Whenever you pledge to obey God's word and apply God's word in your life, there is always a fresh sprinkling of the blood of Jesus in your spirit. Exodus 24 to 3-8, kasi nagsalita si Moses about the covenant of the new covenant. Nung sinabi niya yung covenant, sabi ng mga tao, we will do what the Lord says. At nag-sprinkle si Moses, winisik niya ni dugo ng so of course, tayo winisik niya yung dugo, the blood of the covenant sa tao. Kapatid, ngayon wala nang ganon. That's Old Testament. Ang wininisik ngayon, the Lord is asking you, are you going to follow and obey the covenant of grace? The covenant of the Lord Jesus Christ ngayon? This new covenant, are you going to follow and obey? Once you say yes, there's a new and fresh sprinkling of the blood of Jesus upon you. And say yes. Yes, Lord, we will follow you. Yes, Lord, we will obey you. By your grace. And Lord, ang iyong
tipan, Panginoon, sa amin. And the Lord right now is sprinkling His blood upon you. Lalabas ka dito! Victorious ka! Lalabas ka dito! You are carrying the anointing of victory in the blood of the Lord Jesus Christ. And at ikaw nakakahawa ka, kapatid! Hindi lang ikaw may dalaga dyan. Sila rin yung iyong harapin. Sila rin ay magkakaroon ng pagdadala ng ganyan. Na may tuburin sila ng Panginoon Jesus. Kaya nga ang imos, ito yung talagang dugong-dugo. Dati dinuguan ito ng ng mga dugo ng mga bayani natin na may bahay ng pasok. Ngayon, hindi na. Ito ay talagang puno-puno na ng dugo ni Jesus. Sino may dala? Mga anak ng Diyos na talagang pinili at tinawag na sa pumilihan na ito para dugo ng Panginoon Jesus ay talagang nakalukob sa buong lunsod ng imos. Kaya kapatid, imposible ang imos noong kakaroon. Hindi natin maalis yan na merong pero yun ang hindi nila alam. We have the secret power of the blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Are you prepared? And once more, may mga anointing na gagawin si Lord ngayon. The anointing that you will share the blood of Jesus. Pero meron pa dito sa ating kalimitan, mamaya while we pray, I will, yung invite, just raise your hands if you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and personal Savior and Lord of your life. Yung kung sino man sa inyo dito na gusto nyo tanggapin si Jesus bilang inyong tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay, just raise your hands while we pray. Okay, can we all stand? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. I declare right now, Father, na ang inyong congregation ito, this is a congregation of the redeemed people of God. These are the congregation of the faith people of God. These are the congregation of your sons and daughters, identified with you, O Lord Jesus Christ. The sons and daughters of our Father in heaven, of our most loving Father in heaven. Kapatid, sa mga sandaling ito, yes, Lord, ibaba mo ang iyong pagkilos sa iyong mga anak. Once you are in Jesus, there is the markings of the blood of the Lord Jesus Christ upon your spirit, soul, and even your body. Yes, there are some medical findings about DNAs. At nagulat ang mga medical practitioners na ito. They found out na mga Christian, they have a very different DNA. And that DNA has the markings of a cross. Lord, hayaan mo ang iyong mga anak. Hayaan mo ang iyong mga likod na ito. That DNA will really be activated now in Jesus' name. Kapatid, ikaw na dito, it's not an accident that you are here. This is your time, not just to rise up, but to live in the power of the blood of the Lord Jesus Christ. Panginoon, ibaba mo ngayon, O Diyos, ang iyong presensya, talagang patuloy. Alam ko, Panginoon, you are always here in this place. Because this place is redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. And it will always be, Panginoon. Lalo na sa paglilingkod ng iyong mga anak dito sa lugar na ito. Dito nila ginaganap ang inyong communion. And Lord, right now, even though sa pagkakaroon ito ay wala itong gano'n, pero mas maganda talaga ang maunang spiritual. And the Lord, I saw the Lord, meron siyang parang hindi namang picture, kundi alam ko dugo niya yun. And now, He is not just
pouring His blood. Actually, there's a sprinkling of the blood of the Lord Jesus Christ upon you, upon you, upon you, and upon everybody in this room right now. Kahit bata, kahit hindi mo pa masyado naiintindihan, kapatid, merong pagwisit ng dugo ni Jesus. May bahid ka ng dugo ng Panginoon. And now that blood, kapag-alala, that blood will speak over many things para sa iyong buhay. Ang gusto ng Panginoon ay patuloy ka maging makapangyarihan. Nilalakaran mo kung ano yung nilalakaran niya. Kapatid, sinabi ni Lord, if you will believe me on this, the things that I do, you will do also. Greater than this that you will do. And that the Lord is speaking to you right now na yun ang magaganap sa iyong buhay. Because of the blood, which is now speaking better things than the blood of Abel. Grabe ang mga good things na lumalabas sa bibig ng Panginoon ngayon through the voice of the blood. Now, that voice will be heard, not just in your hearing, but in your spirit, kapatid. May sinasabi si Lord sa iyo ngayon, Lord, ibayad mo sa kanila patuloy ang dugo, and it will be forever in Jesus' name. Yun naman talaga eh. From the time that you receive the Lord Jesus Christ upon your life, that blood is already activated. Talagang very active na siya. Speaking those excellent things for you, for your family, at ngayon sa oras na ito, that blood will speak for you once you go home. Kapag uwi mo sa iyong tahanan, pag uwi mo sa iyong lugar, just speak the good things doon sa mga lugar mo. Lord, sa kanilang mga lugar, papayapaan mo na lahat. Your blood is speaking na magiging maayos pa rin ang lahat. Sa mga magkakapit-bahay, magkakasundo-sundo. Because the blood is so powerful that it would command everything. Why? Because that blood is also redeeming the place, forgiving the sins of the people. At ngayon, it's also cleansing, sanctifying, and purifying the place. Ready na ibaba ng Diyos ang kanyang presensya sa inyong mga lugar, lalo na sa inyong tahanan. Now, hindi pa tapos si Lord sa iyo. While you bow your heads and close your eyes, meron ba dito na nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso? Bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Just raise your hand kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso po. Thank you, Lord, for that hand. Hallelujah. Thank you, Lord, for that hand. Father, hayaan mo po touch na yung anak na itong taong ito na taas ang kanyang kamay. At sabihin mo, kapatid, na Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po sa inyo na ang bubuhin yung kasalanan. Wala akong magagawa na makakapasok sa iyong bayan, kundi sa pamamagitan mo lamang ang Panginoong Jesus. Narito ako para pagsisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan ito. Narito ako na humingi ng tawad sa iyo. At narito rin ako upang buksan ang puso ko sa iyo at tanggapin kita bilang aking Panginoon at nakapagligtas ng aming buhay. Panginoon, sa mga sandaling ito, alalahanin mo ang aking desisyon
ngayong umaga nito na ikaw lang ang aking Panginoon at tagapagligtas magkakailan. Tulungan niyo po ako na ang lakaran kong buhay, yung buhay na nais mo. At hindi nais ko, at hindi nais ng ibang tao, at hindi nais ng mundo nito, kundi nais mo lang. At ito, sinusuko ko ang lahat sa iyo at binibigay ko ng buo ang aking buhay para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay kita dinadakilan. Amen. Sige, ako na po mag-praise sa inyo. Father, I thank you for that woman na tumanggap sa iyo ngayon. So, umaga. Continue to bless her. Magkaroon siya ng puhaw, butod sa iyong salita, higit sa lahat sa iyong presensya. Hayaan mo po na patuloy siya niyo ako sa pamamagitan ng paggamit mo sa iglesia mo ito at sa paggamit mo po, Panginoon, sa inyong mga lingkod nandito kayo. Kaya Lord, ang pinagkakatiwala ko siya sa inyo, kayo po magpala sa akin. Lord, I declare that the kingdom of the Christ, itong inyong iglesia na ito. Yes, Lord, matagal na may bahay ng dugo, but there is the fresh sprinkling of the blood of the Lord Jesus Christ upon this church. And it will be forever that this has been marked with the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya, the blood of Jesus is now speaking better things than the blood of Abel in the kingdom of the Christ here in Bumandal 5.